Siya ang pinakamahinang hunter sa sangkatauhan, ngunit sa pagpapakita ng kanyang tapang sa isang banal na pagsubok at nakakuha siya ng isang sistema na nagbibigay daan sa kanya upang halos magkaroon ng walang katapusang umunlad, gayunpaman isang napakalakas na kalaban ang lumilitaw mula sa isang tiyak na isla sa lalong madaling panahon, mas malakas kaysa sa lahat ng kasalukuyang mga hunter na nasa pinakamataas na ranggo. Dahil dito ay kailangang maging pinakamalakas ang ating bida upang magawang talunin ito at ngayon, tumungo tayo sa araw ng panayam sa paaralan ng nakababatang kapatid niyang si Gina. Pero dahil sobrang pagod ni Jinwoo ay natulog siya hanggang alas 2 ng hapon at tinawagan siya ng kapatid niya kaya't dali-dali siyang nagayos. Dahil gipit na rin siya sa pera ay nagbihis siya ng maayos at hanggang sa punto na hindi siya nakilala ng kanyang kapatid. Sa maikling panahon ay sobrang nagbago ang kanyang itsura na kahit man lang sa pisikal na aspeto, sinabi lang niya na hindi siya pwedeng magpunta sa ganoong formal na okasyon ng nakasuot ng pambahay o pang-sports. Habang papunta sila sa panayam ay napansin ng ibang mga kaklase ng kapatid niya si Jinwoo, hindi pangkaraniwang tingin ang ibinibigay nila sa kanya na nakikita nila siyang sobrang kaakit-akit at may isa pang nagsabi na gusto kong masampal niya ako, buntisin at iwanan. Sobrang nabighani ang dalaga sa kanya at pati ang sariling kapatid niya ay pabiro pang nagsabi na kung single siya, ipapakilala niya ito sa isa niyang kaibigan pero dahil wala siyang pakialam sa mga ganoong bagay sa ngayon, kinurot niya ang pisngi ng kapatid niya at dinala na ito. Sa panayam naman kasama ang guro na ipinaliwanag nito na napakaganda ng mga grado ni Gina, isa siyang halimbawa para sa iba at base sa mga pagsusulit ay maaari siyang makapasok sa anumang universidad ng medisina na gusto niya. Napangiti si Jinwoo at labis na natuwa sa narinig. Habang masaya ang usapan tungkol kay Gina ay biglang nagbago ang paksa ng guro at nagbigay ito ng isang hypothetical na tanong, paano kung magising bilang isang hunter ang kanyang kapatid, tinanong nito kung gusto ba niyang pumasok si Gina sa mundong iyon. Walang alinlangan ay mariing tumanggi si Jinwoo at alam niyang ang mundo ng mga hunter ay malupit at hindi patas. Nang tanungin niya ang guro kung bakit naisip nito ang ganoong tanong at ikinwento nito ang tungkol sa isang kaibigan ni Gina, kaya't naghintay si Jinwoo sa labas ng bahay ng naturang kaibigan. Paglabas nito na tila isang rebelde ay sinabi agad na kung sermon lang ang pakay niya ay sayang lang ang oras dahil desidido siyang maging hunter, ipinaliwanag ni Jinwoo ang realidad at bilang isang rank E hunter, hindi siya magkakaroon ng disenteng buhay at ang pagkakataong mapasali sa isang attack team ay isang pambihirang exception lamang. Pagkatapos ay tumalikod siya at iginiit na sumunod ito sa kanya at samantala, mula sa isang eroplano ay dumating si Don Sujin at sinalubong siya ng supervisor na si Woo Hin-chul, na diretsahang nagtanong kung bumalik ito sa mundo na iniwan para lang makita ang dalawang individual. Tumugon si Don Sujin na gagawin niya ang gusto niya sa mga ito sa loob ng isang dungeon at sisimulan niya sa rank E bago ang rank D. Habang nagpapakita ng kanyang aura ay tinanong niya ang supervisor kung balak ba nitong pigilan siya, sinagot siya ng supervisor na ginagawa lang nito ang kanyang tungkulin at sa huli ay umalis si Don Sujin. Sa kabilang banda dalawang mataas na opisyal na rank S ang nag-usap tungkol sa natagpuang mga bangkay ng mga lumilipad na langgam na bigla na lang bumagsak sa dagat. Ayon kay Choi Ho-bong na maaaring hindi kaya ng mga langgam na ito ang lumipad ng malayo, ngunit dahil alam ng isa pang matanda na rank S na maaga pa para magbigay ng konklusyon, sinabi nitong ipapadala niya ang mga bangkay para pag-aralan. Pagdating ng gabi ay nagpakita ang ating bida Kinaan at Han, pinadalhan niya ng mensahe ang mga ito para dalhin ang isang bata sa isang dungeon at sa pagdating ng bata ay nakilala siya ng talent scout. Sinabi nito na tamang-tama ang tawag ni Jinwoo dahil sa kakaanunsyo pa lang na maraming portal ang lumilitaw sa lugar. Sa kabila nito sila ay biglang naantala ng isang rank A hunter na nagmamadali sa kanila upang simulan ang pagsasanay. Nang makita ito ni Jinwoo at tinanong niya kung sino ito, ipinaliwanag ng isa na ang hunter ay si Chul Kim na isang rank A na kilala rin bilang isang mahusay na tanker. Dagdag pa sinabi nito na ang pagsasanay ngayon ay magiging isang praktikal na ehersisyo para sa mga bagong miyembro ng grupo. Si Chul Kim ang magsisilbing leader ng attack team at narinig ito ng tanker, kaso nairita siya sa ideya ng pagiging yaya ng mga rank E hunters na partikular na kina Jinwoo at sa bata. Ipinaliwanag din ng isa na ang attack team ngayong araw ay binubuo ng isang rank A, 5 rank B, 2 rank C at 2 rank E, na nagbibigay ng kabuuang 10 miyembro para sa paglusob sa dungeon at sa sitwasyong ito, inihayag ni Jinwoo ang kanyang iniisip.
Umaasa siyang makita ng bata ang malupit na realidad ng pagiging hunter at magbago ang desisyon nito, ngunit hindi niya inaasahan na magdadala ang dungeon ng isang mahusay na grupo para sa misyon at sa huli, sinabi ng assistant ng talent scout kay Jinwoo na mag-observe lamang sa misyon na ito at hayaan ang mga bagong recruit na magtrabaho. Pumayag naman si Jinwoo kaya't nagsimula na ang paglusob at masiglang-masigla ang kaibigan ni Gina sa pagsisimula ng misyon, kaso sa pagpasok sa dungeon ay nagkaroon si Jinwoo ng kakaibang pakiramdam na parang may mali, tama ang hinala niya at dahil biglang nagbago ang kulay ng dungeon at naging pula. Agad niyang inagaw ang bata at sinubukan na lumabas ngunit hindi ito posible at agad niyang inabisuhan ang talent scout na magbigay ng babala sa attack team na nasa labas. Ang scout ay mabilis na tumawag sa kanilang leader at ito si Baekhyunho. Samantala sa loob ng dungeon ay nakita ni Jinwoo at ng iba ang kanilang sarili sa isang nagyayelong lugar, ipinaliwanag dito na di tulad ng normal na mga dungeon at ang mga pulang portal ay nagkakansela ng komunikasyon sa labas, ang tanging paraan para makalabas ay talunin ang dungeon boss o maghanap ng exit bridge. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama at ang mga halimaw sa loob ng pulang dungeon ay mas malalakas kaysa sa inaasahang ranggo. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkilos ay bigla silang inatake at laking gulat nila nang makita nilang may isang kasamahan na agad nawala. Ang ating bida ay nagawang iligtas ang bata at napagtanto niya na ang mga salarin ay mga yelo na elfo, nauunawaan din niyang napaka-intelihente ng mga ito, dahil umatake sila mula sa malayong lugar kung saan mahirap silang makita at bukod pa rito ay inuna nilang atakihin ang mga mahina. Kasabay nito ay isa sa mga elfo ang gumawa ng nakakatakot na sign kay Jinwoo bago ito bigla ang umalis, pagkatapos ng magising at lubhang natakot ang kaibigan ni Gina at tinanong nito si Jinwoo kung ano ang nangyari, ipinaliwanag ng ating bida na ang mga iyon ay yelo na elfo na mga halimaw na malupit at walang awan na kilala rin bilang mga puting demonyo. Samantala ay tinawag ng leader na rank A ang pansin ng lahat at ipinaalala niya na dahil sila ay nasa loob ng isang pulang portal, ang dungeon ay naging rank B o mas mataas pa, dahil na rin sa kanyang sariling ranggo ay kailangan nilang sundin ang kanyang mga utos para magkaroon sila ng tsansa na makaligtas sa misyon na ito. Hinati niya ang grupo sa dalawa at nangako siyang ang mga sasama sa kanya ay mabubuhay, ngunit may isang mababang ranggo na gustong sumama sa kanyang grupo ang tinanggihan niya, sinabihan din niya ang mga tagamasid na hindi niya isasama ang mga hindi magaling lalo na ang mga nasa ilalim ng rank C. Ipinaliwanag niya na ang isang araw sa loob ng dungeon ay katumbas lamang ng isang oras sa labas, kaya't kung hindi nila malalagpasan ang boss o makakahanap ng exit bridge ay maaaring tumagal sila ng maraming buwan sa loob, dahil dito ay kailangan niyang gawing mas magaan ang kanyang grupo at pinaalalahanan ang lahat na huwag mawalan ng pag-asa. Kung matatalo nila ang boss na makakabalik silang lahat at sa puntong ito, isang rank B mage ang nagdesisyong lumipat sa grupo ni Jinwoo at inakala ng tanker na ginawa niya ito dahil sa awa, subalit sinabi ng babae kay Jinwoo na ang tanker ay hambog at ni hindi man lang napansin ang mga pana ng mga elfo. Dagdag pa rito ay iginiit niya na alam niyang hindi rank E si Jinwoo dahil base sa nakita niya, tinatayang rank S ito at bilang bagong miyembro ay binati niya ang batang babae, habang pinaalalahanan naman ng tanker si Jinwoo na pupunta siya sa isang malinis na landas. Sagot ni Jinwoo ay pupunta sila sa kagubatan at matapos nito ay nagpaalam ang dalawang leader ng grupo at nagbatingan ng swerte. Habang naglalakad ang grupo ay napansin nila ang mga gasgas ng oso sa mga puno, kaya't naisip nilang maaaring mamatay ang grupo ng mga rank E. Subalit napaisip sila kung may rank C at rank B sa grupo na iyon at bakit si Jinwoo pa na may pinakamababang ranggo ang itinuturing na leader. Sa gitna ng kanilang pag-iisip ay biglang umatake ang mga oso at si Jin Chul ang unang umaksyon, mabilis na pinatay ang isa gamit ang isang hampas ng kanyang palakol at agad na sumugod upang tapusin ang dalawa pang oso. Samantala sa grupo ni Jinwoo ay napansin ng rank B mage ang mga marka ng oso at ibinalita ito sa grupo, pero para kay Jinwoo ay ayos lang iyon at ipinaliwanag niya na kung teritoryo ito ng mga oso sa kagubatan, ang kailangan lang nilang alalahanin ay ang mga oso at napagtanto ng babae na tama si Jinwoo kung maraming yelo na oso dito, ibig sabihin ay wala ng mas malalakas na halimaw gaya ng mga yelo na elfo. Pagkatapos nito ay kinuha ni Jinwoo ang mga jacket mula sa kanyang inventaryo at ikinagulat ng lahat, kahit ang pinakamalalakas na hunter ay limitado sa pagdadala ng 2 o 3 bagay lamang mula sa inventaryo nila, dahil dito ay nagtanong ang kaibigan ni Gina kung sino nga ba talaga si Jinwoo.
Lumapit si Jinwoo sa kanya at kalmadong sinabi na dahil siya ang nagdala rito at responsibilidad niya ito, gayunpaman ay binili niya na huwag siyang tanungin patungkol sa sarili niya, at ganito rin ang sinabi niya sa iba pang miyembro ng grupo. Bigla namang lumapit ang isang oso sa kanila at sa labas naman ay dumating si Yeonho at nang makita niya ang hitsura ng pulang portal, alam niyang napakaliit ng tsansang may makaligtas na kahit pa ang mga rank A o B. Inabisuhan siya ng talent scout na may mga tao sa loob na hindi bahagi ng kanilang opisyal na team. Nang marinig niya ang mga ranggo ng mga taga-masid ay lalo siyang nag-alala at bigla ring dumating si Juan Donzo sa lugar at nang makita ito, tinanong siya ni Yeonho kung ano ang ginagawa niya doon at sa halip na sumagot, kinutya siya ni Donzo dahil sa pagdaragdag sa grupo ng isang rank E na wala sa kanilang guild. Nang tingnan niya ang portal ay naiinis siyang napagtanto na nasasayang ang kanyang pagpunta dahil isa itong pulang portal, alam niya kung gaano ito kapanganib at sa labas ay sinasabi ni Donzo na siguradong mamamatay si Jinwoo sa loob ng portal, gayunpaman alam ng supervisor na si Yeonho na sa isang pulang portal ay hindi magagawang saktan ni Donzo si Jinwoo. Sa halip ay nagtaka siya kung gaano kaswerte si Jinwoo para makalabas ng nabubuhay mula roon. Samantala ay balik tayo kay Jinwoo na sa isang malakas na hampas ay pinatay ang yelo na oso, napansin niyang sa isang pulang portal ay mas malaki ang karanasang nakukuha dahil agad siyang tumaas ng antas. Pagkatapos nito ay gumawa sila ng isang bonfire at nilutong karne ng osong napatay, habang kumakain ay nagtataka ang mga kasama niya kay Jinwoo lalo na't matapos ang laban ay nag-ehersisyo pa ito, habang abala ang iba ay dumiretso si Jinwoo sa tagwan ng mga oso. Doon ay nakita niyang ang dami ng mga oso ay eksaktong tugma sa bilang ng kanyang mga anino. Bilang unang misyon ay inutusan niya ang kanyang mga anino na labanan ang mga ito na nagresulta sa isang malaking kaguluhan, habang ang mga knight ay nakikipaglaban ng malapitan at ang mga mage naman ay nagbibitaw ng apoy. Unti-unti nilang napabagsak ang mga oso hanggang sa mapatay ang huling isa, na labis na ikinagulat ni Jinwoo at inaasahan niyang mas kaunti ang kakayahan ng kanyang mga anino at sa puntong iyon ay lumitaw ang boss ng dungeon at sa isang iglap, ginigiba nito ang mga knight at mage at sa isang malakas na pagungol, pinatay nito ang natitirang mga anino. Sa puntong wala ng mana si Jinwoo ay tinawag niya si Igris at sa kanyang piling galing at lakas, mabilis na nagbigay ng malalakas na hiwa si Igris na halos magdala sa boss sa bingit ng kamatayan. Nang maghahanda na ang boss upang magpakawala ng isang malakas na pagungol, pinutol ni Igris ang ulo nito bago pa ito makagawa ng anuman. Nang makita ito ay napangiti si Jinwoo at napagtanto niya na kung ginamit ni Igris ang espada nito mula sa simula ay tiyak na siya ang natalo sa laban, kahit na sa kanyang kasalukuyang antas at nararamdaman niyang halos magkapantay sila, ngunit mabilis niyang binawi ang iniisip at dahil maaaring mas mahina pa rin siya kaysa kay Igris. Sa huli ay pinuri niya ang pulang buhok na kabalyero sa mahusay nitong trabaho, samantala sa kabilang grupo ang lahat ng kasamahan ng rank A ay napuksa ng mga yelo na elf, sa harap ng malaking kawalan ay nagreklamo ang rank A tungkol sa kanyang malas. Aniya ay dapat sana'y magiging bahagi siya ng elite ng Vieko kaso ngayon ay nahaharap siya sa kamatayan, sa takot ay tumakbo siyang parang duwag at nakita ito ng isang makapangyarihang halimaw na sakay ng isang higanteng oso, at ito ang leader ng mga yelo na elfo. Sa mga sandaling iyon isang mangangaso na kabilang sa White Tiger ang napatanong, kung paano siya nakapasok sa kulungan na iyon na may kasamang isa sa kanilang mga grupo. Sinabi ni Sank na kilala niya ito at dinala niya ito dahil sinabi raw nito na gusto niyang makita ang isang C-rank na pagsalakay. Napabuntong hininga siya ng maluwag nang makita niyang kumbinsido na ito at ilang sandali pa ay dumating si Donzo at hinawakan siya sa leeg. Tinanong siya kung ano ang natuklasan niya sa pagkakataong ito at dahil alam niyang magaling itong makaamoy ng mga kawili-wiling bagay. Bago siya makasagot ay hinawakan ni Beck ang kanyang braso at inilabas ang kanyang malahayop na anyo, sabay babala na mas mabuting bitiwan na siya nito pero iginiit ni Donzo na wala itong karapatang magutos, isa lamang itong tao na nagpapanggap na malaki sa isang maliit na bansa. Dahil dito ay pareho nilang inilabas ang kanilang nakakakilabot na lakas at lubos na nag-aalala siya nang makita ang sitwasyon, alam niyang kailangan silang pigilan dahil masama ang ideya na magkasagupa ang dalawa na parehong S-rank, pareho silang nadala sa mga hamon at magbibitaw ng makapangyarihang atake nang walang balak umatras. Samantala ay bumalik tayo kay Kim na habang nasa loob ng kagubatan ay naapektuhan ng lamig. Iniisip niya na kung makakahanap siya ng tamang kagamitan na baka magawa niyang makaligtas at sa puntong iyon,
nakita niya ang mga patay na yelong oso sa lupa at napapaisip kung bakit wala pa siyang nakikita. Sandaling naisip niya kung ang E-rank na grupo ang may gawa nito pero agad niya itong tinanggihan dahil wala silang lakas para gawin iyon, napagtanto niyang ito ang mga yelong elfo kaya't agad siyang umalis dahil sa takot. Samantala ang sagupaan ni Beck at Donzo ay lumala at sa kabutihang palad ay pinigilan sila ni Jin, na nagpasalamat sa dalawa dahil pinigilan nila ang kanilang lakas sa huling sandali na kung hindi nila ginawa iyon, malamang na naputol ang kanyang mga braso. Pagkatapos binanggit niya kay Donzo na hindi niya alam kung ano ang kanyang pinaghihinalaan, pero maipapangako niya na inulit lamang ni Jinwoo ang pagsusulit 2 buwan na ang nakalipas at walang duda na isa itong E-rank. Ipinaliwanag niya muli na ang kapatid ni Donzo ay namatay habang nagtatrabaho na nakipaglaban sa mga halimaw, at kinumpirma ito ng grupo ng tagapagbantay. Gayunpaman ay kumbinsido si Donzo na may mga butas sa investigasyon at sigurado siyang kasinungalingan iyon. Naniniwala siyang ang pumatay sa kanyang kapatid ay ang lalaking iyon mula sa construction na si Jinho at ngayon, hinahabol niya ang mangangaso na si Jingo dahil nais niyang magkaroon ng dahilan upang pumatay muli. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng mensahe na nagpabago ng kanyang mood at matapos banggitin na napakaswerte ni Jinho, umalis na siya ng walang imak at pagkalipas ng ilang oras ng paglalakad ng walang direksyon, sa wakas ay narating ni Kim ang lugar kung saan naruroon ang mga tao. Namangha siya sa nakita at komportable at mainit silang sinalubong at di niya maunawaan kung paano sila nakaligtas, napansin niya ang kanilang mga makakapal na jacket, kumot, tent at pagkain. Habang iniisip ito ay unti-unti niyang napagtanto ang mga bagay-bagay at lumapit siya sa kanila na galit, ipinaalam na ang buong koponan niya ay namatay dahil wala silang kagamitan o pagkain. Tinanong niya sila kung sino ang nagtago sa lahat ng kagamitan at nagdala sa kanyang mga kasamahan sa tiyak na kamatayan. Pagkatapos nito ay inilabas niya ang kanyang espada at nagbabalak na pilitin silang magsabi ng totoo, ngunit bago pa niya magawa ay dumating siya na hinahampas siya sa lupa gamit ang kanyang kamay at inihagis siya ng malayo, narinig mula sa malakas na boses na maaari na silang lumabas dahil kahit magtago sila, nalalantad pa rin ang kanilang mga aura. Ilang segundo lang ay lumitaw ang mga elfo ng yelo at nasa gitna nila ang kanilang pinuno. Sinabi nito na totoo ang sinasabi ng kanyang mga tauhan na sa gitna ng lahat ng basura ay may isang kapakipakinabang at tinutukoy nito si Jinwoo. Tinanong ng ating bida ang pinuno kung tinawag niya silang basura na ikinagulat ng leader ng elfo. Hindi niya inakala na tunay ngang maiintindihan siya nito kaya tinanong niya si Jinwoo kung marunong ba talaga itong magsalita ng wika ng mga halimaw. Labis na nagulat si Jinwoo at inisip na marahil ito rin ay dulot ng sistema. Ang leader ng elfo na ang pangalan ay Barca ay natuwa na maaari silang magkaintindihan dahil makakatipid ito ng oras. Sinabi ni Barca na may isa sa kanyang mga tauhan na nais siyang harapin. Sa isang kisap mata ay lumapit si Jinwoo sa tauhan ni Barca at pinugutan ito ng ulo at kasunod nito ay sinubukan niyang salakayin si Barca. Ngunit hinarang nito ang kanyang atake at ipinaalala ni Barca kay Jinwoo na hindi magiging madali ang labanan. Tinanong ni Barca kung ano ang ginagawa niya sa piling ng mga tao gayong hindi naman siya isa sa kanila. Sa kanyang reaksyon ay napagtanto ni Barca na hindi rin alam ni Jinwoo kung ano talaga siya kaso narinig nilang lahat ang isang boses na paulit-ulit na nagsasabing patayin ang mga tao, pero hindi nila marinig ito sa presensya ni Jinwoo. Naisip niya na marahil ito ay mga utos ng sistema at walang epekto sa kanya dahil isa siyang manlalaro. Iginiit ni Barca na walang dahilan upang ipagpatuloy ang laban at inalok niyang hayaang maging ligtas si Jinwoo kapalit ng mga tao. Gayunpaman ay tumanggi si Jinwoo kaya't sinabi ni Barca na malinaw na dihado siya sa dami ng kalaban. Sa halip na matakot ay ngumiti si Jinwoo at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ilabas ang kanyang mga anino. Nagulat si Barca at inisip na ito rin ay bahagi ng sistema. Walang pasakalye ay inutusan ni Barca ang kanyang mga tauhan na umatake kaya't nagsimula ang isang direktang digmaan sa pagitan ng dalawang grupo. Napagpasyahan ng mga tao na tumakas dahil baka lalo lang silang makasagabal, ngunit sinubukang barilin ng mga elfo ng yelo ang mga tumatakas. Nang may isa na magpapakawala ng palaso at biglang lumitaw si Jinwoo at nahuli ito sa ere na sabay winasak ang mga elfo na tila wala lang, habang nagpapatuloy ang labanan ay sinuri niya ang sitwasyon at bagaman tila hindi matatalo ang kanyang hukbo, alam niyang hindi magtatagal ang kanyang enerhiya. Hindi magtatagal ang laban at mas malakas pa rin ang pinuno kaysa kay Jinwoo na kahit makipaglaban si Igris sa kanya ay mahihirapan pa rin ito.
kaya naman ay kailangan niya ng mas makapangyarihang paraan at sa sandaling iyon, nagpakilala ang dalawa at muling nagpalitan ng mga atake. Bagamat ipinakita ni Jinwoo ang kanyang galing sa galaw na malinaw na si Barca pa rin ang nakalalamang, nang magkalayo sila ay ginamit ni Jinwoo ang kanyang mga salamangkero upang magbagsak ng malaking bola ng apoy kay Barca. Madali itong naiwasan ni Barca ngunit nabigyan si Jinwoo ng kaunting oras. Sa pagkakataong iyon ay nagising si Kim at tumakbo papunta kay Jinwoo upang atakihin ito at ganun din ang ginawa ni Barca. Kaya't ginamit ni Jinwoo si Igris upang maglabas ng kurtina ng nyebe na nagtatakip sa paningin ni Barca at sa parehong sandali, inutusan niya si Igris na patayin si Kim at ginawa niya itong isa sa kanyang mga anino. Nilikha niya si Kim bilang isang higanteng tangke na kayang pigilan si Barca, bininyagan niya ito ng pangalang Iron at ilang saglit lang ay naglabas ito ng napakalakas na sigaw na pumipigil kay Barca at pinilit itong ituon ang kanyang mga atake kay Iron. Bagamat napakalakas ni Barca ay nagawa ni Iron na depensahan ang sarili na naging malaking tulong kay Jinwoo upang gamitin ito bilang tangke. Samantala ay tinanong ni Han si Park kung laging ganito ba kahigpit ang mga labanan ng mga mangangaso, sinagot siya ni Park na kung ganito nga palagi ay hindi siya magiging isang mangangaso dahil sobrang nakakatakot ito para sa kanya. Hindi nasisiyahan si Barca sa kanyang kalaban kaya't iminungkahi niya kay Jinwoo na sabay-sabay na silang tatlo ang umatake. Si Jinwoo, si Igris at si Iron at pumayag si Jinwoo at nagsimula ang laban, kahit na kayang makipagsabayan ni Barca sa tatlo na ginamit muli ni Iron ang kanyang nakakaantig na sigaw upang pilitin si Barca na ituon ang lahat ng kanyang atensyon sa kanya. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Jinwoo na makalapit mula sa likuran at saksakin ito gamit ang kanyang punyal, kaso nagawa pa rin ni Barca na maiwasan ang isang nakamamatay na sugat at nang magkalayo muli ang dalawa, binalaan siya ni Barca na ang pagmamaliit sa kanya ay maaaring maging isang malaking pagkakamali. Bagamat inamin ni Jinwoo na malakas siya at sinabi niyang hindi niya masasabi ang pareho tungkol sa kanyang mga sundalo, nang marinig ito ay napagtanto ni Barca na lahat ng kanyang mga elfo ng yelo ay napatay na, labis itong ikinagalit ni Barca at nagpa siya na kapag napatay niya si Jinwoo ay madali nang mawawala ang iba kaya't dumiretso siya upang atakihin si Jinwoo. Sa puntong iyon ay inihagis ni Jinwoo ang kanyang punyal kay Barca, bagamat naiwasan ito ni Barca at ginamit ni Jinwoo ang kanyang Authority of the Ruler na parang telekinesis, upang pilitin ang punyal na bumalik ng marahas mula sa likod. Pinanatili ni Barca ang kanyang mabilis na reflex at hinarang ang atake na iyon mula sa likuran, ngunit napakalakas ng tama na nasira ang kanyang sandata at hindi nasayang ang oras ni Jinwoo at agad niyang binigyan ng utos si Iron upang mahigpit na hawakan si Barca upang mapigilan ito. Kasunod nito ay ipinaputok ng mga salamangkero ang kanilang mga magic explosion sa kanya at matapos matanggap ang atake ay biglang nagwala si Barca. Dinurog si Iron gamit ang kanyang mga kamay at sinabing papatayin niya silang lahat. Sa gitna ng kanyang galit ay sinamantala ni Jinwoo ang pagkakataong ito. Lumapit siya nang hindi nakikita at sinaksak si Barca sa tagiliran at sabay sabing tapos na tayo para sa araw na ito. Galit na sumigaw si Barca na huwag kang magsalita ng kalokohan at nakatayo pa rin ako, ngunit ilang segundo lang ay muling nabuhay si Iron at sa kanyang malaking martilyo, marahas niyang inatake si Barca at pinabagsak ito. Pagkatapos ng laban ay natanggap ni Jinwoo ang kanyang mga gantimpala sa pagpatay sa pinuno. Kaso napansin niyang patuloy na pinupukpok ni Iron ang katawan ni Barca at agad niya itong pinigilan at inutusan na kontrolin ang sarili. Habang umaalis ay medyo nabahala si Jinwoo sa paraan ng kilos ni Iron na tila walang sariling pagpipigil. Walang gaanong ideya si Jinwoo kung ano ang iniisip ni Igris kaya tumingin siya rito, kaso simpleng iniwasan siya ni Igris at sabay talikod at umalis at pagkatapos nito, napansin ni Iron ang mga salamangkero ng anino at nagsimulang magdiwang at sa takot nila kay Iron, sumabay din ang mga ito sa pagdiriwang. Bumalik si Jinwoo sa mga kasamahan niya upang ipaalam na tapos na ang lahat at labis ang kanilang ginhawa nang marinig ito. Sa sandaling iyon ay bumukas ang portal at tuwang-tuwa silang lahat dahil naligtas sila pero si Jinwoo bago umalis, muling tumingin sa katawan ni Barca dahil alam niyang may mahalaga siyang kailangang gawin bago magtapos ang lahat. Samantala ay bumalik tayo kay Beck na ipinaliwanag na sa loob ng portal ay lumipas na ang humigit kumulang 1 linggo, sinabihan siyang maaari na siyang umalis dahil ipapaalam naman sa kanya kung may mangyayari. Nagpasalamat si Beck ngunit tumanggi siyang umalis dahil ayaw pa niyang iwanan ang mga miyembro ng kanyang grupo na nasa loob pa. Nagpasya siyang maghintay hanggang mag-umaga at pagkatapos niyang sabihin ito,
Nakita nilang nagsimulang lumabas ang mga tao mula sa portal at labis itong ikinatuwa niya dahil alam niyang magtatagumpay si Kim. Nang makita ni Sang si Jinwoo na lumalabas na nagdiwang siya mag-isa dahil sigurado siyang makakaligtas ito. Nang tuluyang makalabas ang apat mula sa portal ay biglang nagsara ito at nagulat si Baek at tinanong si Park kung nasaan ang iba kasama na si Kim, ngunit yumukod lamang ang ulo ni na Park bilang paghingi ng paumanhin at nang tingnan sila ni Baek ng mas mabuti, napagtanto niyang tanging ang mga mababang ranggo lamang ang nakabalik. Hiniling ni Jinwoo kay Han na samahan siya pauwi kaso pinigilan siya ni Baek sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang balikat dahil marami siyang gustong itanong. Sinabi ni Jinwoo na sobrang pagod na siya at maaari niyang itanong ang lahat ng gusto niya sa mga miyembro ng kanyang grupo. Inalis niya ang kamay ni Baek at umalis at napaisip siya at naiinis siya sa pag-uugali ni Jinwoo at tinawag itong isang bastos na binata. Gayunpaman ay nagpasya siyang pilitin si Jinwoo na sumagot ng maayos at hinigpitan niya ang hawak sa balikat nito at nilinaw na hindi iyon isang pakiusap. Ipinapaalala niya na 6 na miyembro ng kanyang grupo ang nawala ngayong araw at bilang pinuno ng kanilang grupo ay maraming tanong ang kailangan niyang sagutin, bagamat bahagyang umayon si Jinwoo ay pinaalalahanan niya si Baek na huwag kalimutan na siya ang nagligtas sa 2 pang miyembro. Kaya bilang pinuno ay dapat magpasalamat ito sa kanya at tiningnan niya si Baek ng matalim, dahilan upang si Baek ay mag-relax pagkalipas ng ilang segundo at humingi ng paumanhin si Baek at inamin ang kanyang pagkakamali, sabay pasasalamat kay Jinwoo sa kanyang tulong. Matapos umalis si Jinwoo ay tinanong ni Baek si Park kung sino talaga ang taong iyon at naiinis siya sa mga taong sobrang malamig ang ugali. Naiintindihan naman ni Park ang nararamdaman niya at ipinaliwanag na nagbago ang ugali ni Jinwoo matapos talunin ang pinuno. Nang marinig ito ay sinabi ni Baek kay Sang na nais niyang makuha ang binatang iyon upang magtrabaho sa kanilang grupo. Kalaunan ay inihatid ni Jinwoo si Han pauwi at ngayon ay tinatawag na siya ni Han bilang Jinwoo imbes na Zang. Nagpasalamat ito sa kanya sa pagsama na mas magiliw kumpara sa dati at pagbalik ni Jinwoo sa kanyang bahay. Napansin niyang ang tanging nakuha niya bilang gantimpala ay ang punyal ni Barca. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa malaking agwat sa kanilang mga katangian, ngunit nagamit niya ang 3 pagkakataon upang subukang buhayin si Barca ngunit nabigo siya ng tuluyan, at ito ang dahilan kung bakit siya sobrang inis. Habang nakatingin siya sa salamin ay naalala niya ang ginawa niyang pagpatay kay Kim, sinabi niya sa sarili na ito na ang pangatlong pagkakataon na walang nangyari, at iyon ang gumugulo sa kanya. Dumating ang grupo sa isang dungeon at agad na napasama sa isang labanan, si Jin sa halip na sumali ay naakit sa mga kakaibang nilalang na nakikipaglaban sa mga ogre. Tinanong niya si Jinwoo kung ano ang mga nilalang na ito. Naalala ng bida na nabanggit na niya ito noon sa kanyang kasama kaso hindi nagbigay ng detalye. Sabi niya na isa ito sa kanyang mga kakayahan at hindi kontento ay nais ni Jin na malaman kung kaya niyang magtawag ng mga multo na sundalo. Subalit iginiit ni Jinwoo na masyadong komplikado itong ipaliwanag sa ngayon at binago ang usapan. Pagkatapos ng tagumpay ay pumalakpak si Jinwoo at inutusan ang kanyang hukbo na kolektahin ang mga mamahaling bato. Napaluhod si Jin at nakiusap na kahit papaano'y makatulong siya sa pagkuha ng mga bato. Agad na iniabot ng isang anino na sundalo ang ilang mga hiyas sa mga ngaso na nagpasalamat para sa pag-unawa. Napangiti ang kanyang kaibigan dahil dito at samantala sa isang barkong wasak sa gitna ng dagat, isang mandirigma ang sumigaw ng desperasyon habang sinabihan siya ng isang lalaki na huwag sumigaw at manatiling kalmado, ipinaliwanag nito na ang iba sa baba ay nawalan lamang ng malay. Gayunpaman dahil hindi marunong mag-Ingles ang mandirigma ay inakala niyang walang naiintindihan ang lalaki, kaya itinuro niya ang kanyang sarili at nagsalita ng ilang bagay na hindi rin maintindihan ng mandirigma. Balik sa grupo ng mga mangangaso pumunta sila sa isang restoran pagkatapos ng ekspedisyon para kumain ng karne at mag-inuman. Ipinagdiriwang ang pagkumpleto ng ika-19 na misyon ni Jinwoo sa ilalim ng kontrata kay Eugene na ayon sa kanya, ay hindi magagawa kung wala ang kanyang kasama. Tinanong ni Jin kung ano ang susunod na plano ng kanyang kaibigan at ipinaliwanag nitong kukuha siya ng pagsusulit sa isang association upang makakuha ng lisensya bilang guildmaster. Plano niyang gamitin ito para makipagkasundo sa kanyang ama, samantala sinabi ni Jin na mawawala muna siya ng ilang panahon dahil kailangan niyang pumunta sa isang lugar. Habang iniinom ni Jinwoo ang kanyang inumin at pabiro niyang sinabi na ipagsabihan na lang siya kung siya'y nakakaistorbo, ibinunyag niya na may kapatid siyang 10 taon ang tanda sa kanya subalit hindi nito gusto si Jin, hindi pa sila kailanman nagkaroon ng oras na parang tunay na magkapatid.
Samantala ay niligtas ni Jinwoo ang buhay ni Jin at tinanggap ang kanyang kahilingan at sa madaling salita, yumukod ang buhok at inamin na sana'y maging kapatid niya ang kaibigan at nang masabi ito, isang awkward na katahimikan ang bumabalot sa silid. Nakayuko si Jin hanggang sa ihain ni Jinwoo ang pagkain sa kanyang kasama at sinabing, kung ganoon ay magkapatid na tayo mula ngayon. Nang marinig ang mga salitang ito ay pinigil ni Jinwoo ang kanyang luha at inubos ang isa pang baso ng inumin, at halos may pilit na inalok ng mas maraming karne ang kanyang bagong kapatid. Tinanong ni Jin kung lasing na ba siya pero iginiit niyang hindi siya lasing, samantala ang lalaking umatake sa iba sa shipwreck boat ay natagpuang nakakulong at nakaposas. Ayon sa mga awtoridad na responsable sa pag-aresto at ang lalaking ito ay isang banyagang hunter na natrap sa isang portal 10 taon na ang nakalilipas at hindi kailanman nakatakas hanggang sa napunta siya sa Estados Unidos. Dahil hindi siya marunong mag-Ingles ang interogasyon sa kanya ay kailangang gawin sa presensya ng isang tagapagsalin, sa ngayon ay pinaniniwalaang ang bilanggo ay isang humanoid na halimaw, kaya humiling ang mga awtoridad ng tulong mula sa isang S-rank hunter mula Washington na nagngangalang Hang Danggo. Magpapatuloy ang investigasyon kapag bumalik siya sa Estados Unidos. May isang opisyal na nagtanong sa pangalan ng bilanggo at ang isa ay hirap sa pagbigkas nito, nagsabing ang pangalan niya ay Sang Ewan, pag-uwi ay handa na muli si Sang na umalis. Sinabi niya sa kanyang kapatid na babae na aalis siya kasama ang isang kaibigan at tinanong siya nito kung kailan pa siya nagkaroon ng kasintahan, at kung bakit hindi man lang niya ito sinabi kahit sa bunsong kapatid niya. Sa susunod na eksena bumalik ang binata sa isang lugar na napuntahan niya noon at sa paligid ng level 20, kung saan nakaharap niya si Cerberus sa Demon Castle kaso hindi niya natapos ang laban, ngayon ay triple na ang antas niya at naniniwala siyang kaya na niya. Binuksan niya ang pinto ng dungeon gamit ang angkop na susi at pumasok ng mabilis at nang pagpasok niya, binigyan siya ng misyon na kolektahin ang 10,000 demonic souls at napaisip siya dahil sa dami nito. Ngunit dahil bumalik siya sa kastilyo upang hanapin ang Elixir of Life na kahit 10 o 100,000 pa ay haharapin niya ang bawat isa, samantala habang isinusumit ang kanyang resume sa kanyang ama, hiningi ni Jin na ipasa sa kanya ang pamamahala ng guild. Naalala ng matanda na si Jinwoo at ang kanyang nakatatandang kapatid ay may ibang plano para sa guild, ngunit pinilit ni Jinwoo na ang plano ng paglalagay ng isang tao mula sa labas bilang master ay masyadong delikado para sa kumpanya. Sinabi ng kanyang ama na sangkot si Jinwoo sa trahedya sa dungeon kung saan nalipol ang grupo ni Hang Dong-sok, pati na rin sa pagkamatay ng mga bilanggo mula sa Supervision Department. Gayunpaman ay nanatiling malaya at hindi napaparusahan ang taong ito at dagdag pa, siya rin ang laging kasama ni Jinwoo sa lahat ng ekspedisyon sa mga portal at kabilang ang insidente sa Red Portal mula sa White Tiger Guild at ilang araw na ang nakalipas, nabalitaan na si Sang ang responsable sa ligtas na paglikas ng mga nakaligtas. Kaya't inakala ng ama ni Jin na nakuha ng kanyang anak ang Guild Master License nang malaki ang naging tulong ni Jinwoo dahil dito, tinanong niya ang anak kung kaya ba nitong pamumunuan ang isang guild at kahit narinig niya ang lahat ng sinabi ng ama, iginiit pa rin ng binata na nais niyang makuha ang Eugene Guild. Sa huli ay binigyan siya ng makapangyarihang negosyante ng pagkakataon ngunit may kondisyon at ayon sa narinig niya, nais ng White Tiger Guild na i-recruit si Jinwoo pagkatapos ng insidente sa Red Portal at kailangang maipasok ni Jin si Jinwoo sa Eugene Guild bago pa ito mangyari. Samantala ay hindi nakuha ni Jinwoo ang mga kaluluwa ng mga patay na demonyo dahil kontaminado ang kanilang mana, sayang ito dahil nakapagtambak na siya ng daan-daan, gayunpaman nakatanggap siya ng nakasulat na pahintulot para makapasok sa ikalawang palapag. Mula rito may isang malaking liwanag marahil isang teleportation point at ang nagmula sa isang bahagi ng dungeon, napansin ni Jinwoo na napakalaki nito na halos parang isang buong lungsod sa loob ng isang gusali, dahil ang paglalakad dito ay nakakapagod at tinawag niya ang pinuno ng Ice Bears bilang kanyang sinasakyan. Habang nakasakay sa hayop ay biglang sumulpot ang isang horde ng mga demonyo sa unahan kaso ang oso ay sumugod at binuksan ang daan patungo sa kanilang destinasyon. Dahil sa galaw na ito pinangalanan ni Jinwoo ang oso na tank, samantala sa Hunters Association ay makikita ang isang napakalaking istruktura na may mga gym at swimming pool. Sa gitna ng mga babaeng naliligo ay lumitaw mula sa tubig si Cha na agaw pansin dahil sa kanyang kagandahan, gayunpaman ay iniisip pa rin niya ang isang insidente noong isang pagpupulong kasama si Master Troy Jongan. Gusto niyang gawing publiko ang impormasyon tungkol sa mga lumilipad na langgam kaso sinabi niya na tumanggap siya ng utos mula sa association.
Pinaniniwalaan nilang ang paglalathala nito ay magdudulot lamang ng takot sa publiko, gayunpaman ay walang dapat ipag-alala dahil ang prioridad ay palakasin ang kapangyarihan ng association upang maging pinakamalaking guild ng bansa at tanggapin ang mga responsibilidad nito. Balik kay Jinwoo at pagkatapos patayin ang isa pang demonyo ay napaisip siya sa takot niya na ang dungeon na ito ay maaaring kasing taas ng ranggo ng pagkakakuha niya ng susi para makapasok dito, ngunit ang mga demonyong naruroon ay mukhang hindi hihigit sa rank B. Gayunpaman palaging marami ang mga ito at habang lumalayo siya ay lalo silang lumalakas, kung kaya niyang talunin ang mga demonyong may dalang mga pahintulot, makakagalaw siya pataas ng 4 na palapag ng sabay-sabay at ayon sa kanyang obserbasyon, kung ang istruktura ng Demon Castle ay katulad ng orihinal na tore na mayroong 100 palapag. Naiisip niya lamang ang antas ng mga demonyong makakaharap niya sa huling palapag at higit sa lahat, napansin ni Jinwoo na mukhang kulang ang kanyang pagkain para sa mahabang ekspedisyong ito at bukod pa sa pangakong binitiwan niya kay Gina, kaya't tulad ng labanan laban sa mga demonyo na tila nakikipaghabulan din siya sa oras. Sa huli ay naabot ni Jinwoo ang 10,000 kaluluwa na hinihingi ng misyon at hindi alam ng binata kung hanggang saan siya makakaakyat sa dungeon na ito, ngunit patuloy siyang sumusulong at sa kanyang paglalakbay, nakaharap niya ang pinuno ng mas mababang palapag na isang demonyong kilala bilang Volcano of Greed na nagbabantay sa ika-50 palapag. Samantala ay dumalaw si Manager On Sian sa bahay ni Jinwoo kasama si Park Kin upang subukang i-recruit siya para sa White Tiger Guild. Subalit tanging ang kapatid na babae ni Jinwoo ang kanilang naabutan at sinabi nito na nasa biyahe ang kanyang kapatid at napansin na hindi sumali si Jinwoo sa anumang raid kamakailan. Ang huling lokasyon niya at ayon sa na-track ng association ay nasa gitna ng urban na lugar, at nabigla si Hyejin na kaya ng kanyang kasama na alamin ang ganitong mga bagay, ipinaliwanag naman nito na trabaho niya iyon at sa kabila nito ay nananatiling hindi matukoy kung nasaan ngayon si Jinwoo. Balik kay Jinwoo, iniutos niya sa kanyang hukbo na iwan ang pinuno ng kalaban sa kanya kaya't sumugod ang mga tauhan niya para labanan ang iba pang mga kalaban, pinaputukan ng mga spectral mage ng apoy ang mga demonyo at habang si Igris na pulang-pula sa dugo, ay sumugod sa hanay ng mga kalaban na nagdulot ng malaking kaguluhan. Dahil sa pagtaas ng kanyang talino at napalakas ni Jinwoo ang kanyang kapangyarihang mahika at nadagdagan ang bilang ng mga sundalo na kaya niyang ipatawag, habang tumitigil sa pag-isip ng iba pang bagay ay nagtaka ang hunter kung hanggang kailan maghihintay ang pinuno ng mga demonyo na nakaupo lang sa trono. Nang makita niyang ayaw gumalaw ng kalaban na nagpasya siyang kunin ang inisyatiba kaso bago pa man siya makakilos, biglang sumugod ang Volcano of Greed sa hindi nakakapaniwalang bilis upang umatake kay Jinwoo, agad siyang nakareact at tumama ng suntok na nagpalipad sa demonyo. Ikinagulat niya rin kung gaano kalakas ang kanyang lakas mula sa kanyang mga na-upgrade na katangian. Dahil sa natamong pinsala ay napuno ng galit ang Volcano of Greed at inactivate ang espesyal nitong kakayahan, nang sumugod ang higanteng demonyo kay Jinwoo ay iniutos niya kay Iron na ihagis ang kalasag sa kanya, sa pagtaas ng kalasag na block ni Jinwoo ang mabigat na pamalo ng kalaban, kaso ang matinding sunod-sunod na pag-atake ay nagsimulang magdulot ng pangamba sa kanya sa tibay ng kalasag. Habang matyaga na dumi-depensa ay hinintay ni Jinwoo ang isang pagkakataon upang makabawi, sa tamang pagkakataon ay nakatakas si Jinwoo mula sa sunod-sunod na atake ng demonyo at tumalon patungo sa leeg nito, ngunit mabilis na umikot ang Volcano of Greed at bumuwelte gamit ang pamalo nito. Sa isang mabilis na reflex ay inactivate ni Jinwoo ang Hand of the Ruler at nasalo ang impact upang hindi agad masawi. Matapos makaiwas sa tiyak na kamatayan at nagtanong si Jinwoo sa sarili kung kaya bang basahin ng demonyo ang kanyang mga iniisip, inisip niyang ang tanging lugar na maaari niyang bigyan ng pinsala ay ang ulo ng halimaw. Sa kabila nito ay kailangan muna niyang pigilan ang mabilis at hindi mahuhulaan na galaw ng kalaban kaya't ginamit ni Jinwoo ang galit ng Volcano of Greed upang ililigaw ito sa isang gusali, habang papalapit ang demonyo ay mabilis na umakyat si Gina sa istruktura. Samantalang hindi nakapagpreno ang demonyo at bumangga sa gusali. Nakuha ni Jinwoo ang kalamangan mula sa pangyayaring ito at sa wakas ay nataman ng hunter ang kanyang kalaban gamit ang kanyang dagger, na nagresulta sa kanyang tagumpay at ginantimpalaan siya ng isang fragment ng Tree of Life. Samantala dumating si Dango sa Estados Unidos upang interogahin si Sang, kaso ang unang nagtanong ay ang bilanggo mismo at gusto niyang malaman kung gaano nakalawak ang kaalaman ng mga tao tungkol sa mga portal at mga mahiwagang halimaw.
Gayunpaman para sa kanya lahat ng ito ay walang kabuluhan kumpara sa mas malaking sakuna na ngayon ay tuluyang nagising, layunin isang napigilan ang trahedya bago ito mangyari at binaliwala ang taong naniniwalang isa lamang siyang mahiwagang halimaw. Tinanong ni Dango ang bilanggo kung natatandaan pa ba niya ang pangalan ng kanyang asawa o alinman sa dalawa niyang anak. Sumagot ang lalaki na isa sa kanyang mga anak ay nagngangalang Jinwo. Sa sinabi niyang ito na nangako si Dango na magkikita silang muli sa impyerno at tungkol naman sa impyerno, nagpatuloy si Jinwo kasama ang kanyang hukbo sa pag-akyat sa mas matataas na palapag ng dungeon. Dito ay tinalo niya si Metis ang nag-iisang gabay sa lugar at balik sa interogasyon, nag-iba ang paligid at naging wasak at ayon sa mga opisyal na sangkot sa kaso, ito ang nangyayari kapag nagkakaroon ng labanan ang dalawang S-rank hunters. Sa katunayan ay maswerte na walang nasaktan dahil tinalo ni Hang Dongso ang kalaban sa isang iglap, samantala ay nauubos na ang pagkain ni Jinwo sa ika-75 palapag at bagamat nalulungkot, kinilala niyang marami siyang nakuha sa ekspedisyon. Isang hikaw mula sa boss ng ika-50 palapag at isang kwintas mula sa pagkatalo ng isang kalansay at ang Mirror of Greed, na magiging kapaki-pakinabang para sa kanyang mga spectral mage at sa huli ay nakuha rin niya ang isang susi na bagamat hindi pa niya alam kung ano ang binubuksan nito. Sa ngayon ay ang prioridad ni Jinwo ay kolektahin ang 3 piraso ng Tree of Life na ang una, nakuha niya matapos talunin ang Volcano of Greed at ang pangalawa, ang tubig mula sa Echo Forest ay napanalunan niya ng matalo si Menes, ang huling piraso na lamang ang natitira para mailigtas ni Jinwo ang kanyang ina. Pagkatapos niyang dumaan sa portal kung saan siya pumasok at sinuri ni Jinwo ang kanyang inventaryo at natagpuan niya ang 2 materyales na kailangan upang malikha ang Elixir of Life. Ang natitira na lamang ay ang Purified Blood of the Demon King subalit upang makuha ito ay kailangan niyang maging ganap na handa, matapos ang kanyang ekspedisyon sa Demon Castle at nakakuha ang bida ng maraming antas, ngunit opisyal pa rin siyang nakalista bilang rank E. Dahil dito ay hindi siya makalahok sa mga misyon na lampas sa kanyang kasalukuyang ranggo kaya't nagpa siya si Jinwo na magpare-evaluate ng kanyang ranggo. Kinabukasan sa Hunter Association Headquarters si Hian na sabik malaman ang mga bagong talento na makukuha nila ay napansin ang isang lalaking nakasuot ng lilang damit sa hanay ng mga kandidato. Sa una ay inakala niyang rank C ang lalaki ngunit nang makita sa harapan niya ay lumalabas na rank E ito. Habang naghahanap ng susunod na kandidato para suriin ay nagulat siya sa nakita niya at agad niyang tinawagan si Bak upang ipaalam na si Hian na assistant manager, ay nagpunta upang muling suriin ang kanyang ranggo. Nang marinig ito ay dali-daling bumaba ang boss at pabalik naman sa bida ay narinig niya ang lalaking nakasuot ng lilang damit na sinusubukan na mapa-relax ang isa pang kandidato. Sinabi ng lalaki na base sa narinig niya ay simple lamang ang proseso ng pagsusuri. Inamin naman ng isa pang kandidato na kailangan niya ng perang makukuha bilang isang hunter upang mabawi ang kanyang asawa at anak na iniwan siya. Ipinaliwanag ng lalaking nakasuot ng lilang damit na hanggat ikaw ay ma-assess bilang rank D o mas mataas pa, makatatanggap ka ng imbitasyon mula sa guild at magiging maayos ang lahat pero dapat mong iwasan na manatili sa rank E at pwede siyang kumita dito. Narinig ni Jinwo ang usapan at nahanap niya itong nakakatawa dahil nananatili pa rin siyang nasa pinakamababang antas at bahagya siyang ngumiti. Hindi nagtagal ay tinawag ang binata para sa kanyang re-evaluation na inilagay niya ang kanyang kamay sa itim na globo. Nagulat ang propesyonal na nagmomonitor ng proseso nang may lumabas na error message sa sistema. Sinubukan niyang ulitin ang proseso ngunit pareho pa rin ang resulta at pumasok ang direktor sa silid upang tanungin kung ano ang nangyayari. Nang ipakita ito ng empleyado ay napansin niyang hindi ito problema ng makina at sa katunayan, hindi kayang suriin ng makina ang hunter na ito dahil ang kanyang magical power ay lampas sa kakayahan nitong ma-analyze. Sa madaling salita ang binata ay ang ika-10 rank S hunter sa kasaysayan ng bansa, samantala ay tinanong ni Choi kung kamusta na ang pananaliksik tungkol sa mga lumilipad na langgam. Ipinahayag ni Gail na nagsagawa na ang departamento ng autopsy at inihambing ang internal structure at residual magical power ng luma at bagong specimen. Gayunpaman mangangailangan pa ng kaunting oras para makuha ang mga conclusion at binanggit din ni Choi na narinig niya ang tungkol sa insidente sa Red Portal, kung saan pinayagan ng White Tiger Guild ang isang hindi miyembro na lumahok sa raid at kahit natalunin ang boss, nais malaman ng master kung sino ang taong ito. Ipinaliwanag niya na naroon siya noong huling araw ng insidente kaso hindi siya nagtagal hanggang sa dulo kaya't wala siyang masyadong alam.
Sinagot ni Choi na nakakalungkot iyon at binanggit na maingay ang hall at inakala ni Jin-el na ang ingay ay dulot ng isang awaken na kasalukuyang sinusuri, kaya nagpa siya siyang tingnan ito. Bago umalis ang manager ay binanggit ng guildmaster na siya ay interesado at sasamahan ang kanyang kasamahan sa hall. Lahat ay hindi makapaniwala na may hunter sa harapan nila na hindi kayang suriin ng makina ng headquarters. Habang kumakalat ang balita, lahat ay nakatuon kay Jinwoo na kausap ang direktor. Sinabi ng direktor sa binata na bumalik sa loob ng 3 araw para subukang muli ang pagsusuri at habang nangyayari ito ay naalala ni Kittle na nangyayari ito tulad ng sinabi ni Ann. Sa sandaling iyon dumating si Master Troy Jonggan sa hall at nakuha ang atensyon ng lahat at ayon kay Jinwoo, ang taong ito ang pinnacle ng fire-type mages na kilala bilang Supreme Hunter. Tinasa ni Troy ang binata gamit ang kanyang napakalakas na mana na bumabalot sa katawan nito at napagtantong siya ang dahilan ng kaguluhan. Habang papalapit si Jinwoo sa kinatawan ng Guilds Association ay tinanong siya nito kung sumali na siya sa anumang clan at kung maaari silang mag-usap tungkol dito. Gayunpaman tuluyang binaliwala ni Jinwoo ang master at lumabas ng nahiya at tinanong ni Troy si Gail kung nasabi na ba nila kay Jinwoo kung sino siya, at kinumpirma ito ng manager na kaya't nagsimula ng maniwala ang master na maaaring hindi ganoon kalaki ang binata. Sa mga oras na iyon ay dumating si Baek na tumatakbo at napansin ni Choi na ang presidente mismo ng White Tiger Guild ay dumating dahil sa batang ito, kaya't inakala niyang si Jinwoo ang responsable sa pagkapanalo sa Red Portal na sa parehong paraan. Habang tahimik na dumaan si Master Choi na pagtanto rin ni Baek ang totoo. Kinagabihan ay binisita ni Jinwoo ang kanyang ina sa ospital at naramdaman niyang maaaring magising ito anumang sandali at sa kaisipang ito, kahit hindi siya mulat na sinabi ng anak sa ina na maghintay pa ng kaunti, paglabas niya ng silid ay naroon si Jin na naghihintay sa kanya. Sinabi ni Jin na pina-realize sa kanya ni Jinwoo kung gaano siya naging bulag. Ang trabaho ng isang surveillance team ay obserbahan ang mga hunter at parusahan ang mga lumalabag sa batas at karaniwang nagtitiwala siya sa kanyang sariling paghuhusga, pero tila baliktad ang lahat at hindi interesado sa usapan at tinanong ni Jinwoo kung kailangan ba talaga siyang bantayan. Ipinaliwanag ng manager na oo pero hindi bilang isang kriminal at sa katunayan, ang surveillance team lang ang may kakayahang malutas ang mga insidente kaugnay ng hunters ngunit pagdating sa isang rank S ay maging sila ay wala nang magagawa, matapos sabihin ito ay ipinapalam ng lalaki na may nais makipagkita kay Jinwoo. Sa puntong iyon ay lumingon si Jinwoo at lumabas mula sa mga anino si Go-Gunny na may magiliw na ngiti sa mukha, ipinakilala niya ang sarili bilang presidente ng Hunters Association at una sa lahat ay binati niya ang binata dahil naabot nito ang rank S. Ipinaliwanag niyang kapag nagkakaproblema ang makina ibig sabihin ay naabot na ng hunter ang pinakamataas na antas. Gayunpaman ay hiniling nilang bumalik siya matapos ang 3 araw upang manatili sa ugnayan sa ganitong talentadong hunter. Ipinaliwanag din ni Go-Gunny na ang kanilang guild ay hindi makakakompetensya sa mas malalaking guild pagdating sa bayad o kasikatan. Halimbawa si Janelle ay isa sa kanilang pinakamahusay na hunters ngunit rank A pa rin siya. Dahil dito ay diretsahang inalok ni Go-Gunny si Jinwoo ng prominent na posisyon sa kanilang association, ipinaliwanag niya na sa kasalukuyan at ang mga pinakadakilang tagapagtanggol ng bansa ay hindi na ang estado kundi ang hunters, ang core na ito ay binubuo ng 5 pinakamalalaking guild na bihirang magkasundo. Sa katunayan kung saan man sumali si Jinwoo magdudulot ito ng kawalan ng balanse sa pagitan ng mga pangunahing guild. Sa ganitong kalagayan at ang association ang ika-6 na kapangyarihan na may tungkuling panatilihin ang balanse ng 5 pinakamalalaki na mahalaga para sa bansa, dahil dito ay nais ni Bill na maging bahagi si Jinwoo ng kanilang team. Habang nakikinig ng mabuti ay tumigil si Jinwoo upang seryosong mag-isip at ang trabaho sa association ay sigurado, makapangyarihan sa lipunan at lalo na't si Go-Gunny ang unang S-rank hunter na nagising sa Korea. Sa kabila ng kanyang edad na lampas 80 ay hindi halata ito dahil sa kanyang kahangahangang pangangatawan. Kahit pa siya'y retirado at ang presidente ay nasa parehong antas ni Jinwoo na sa madaling salita, ang pagtanggap sa alok ay magbabago ng buhay ni Jinwoo magpakailanman, gayunpaman ay tinanggihan ng batang hunter ang alok dahil naniniwala siyang ang lugar niya ay sa dungeon na nakikipaglaban sa mga magical beasts. Nakikita ang katotohanan sa mga mata ng binata at nakaramdam ng kirot sa puso ang presidente ng association at naalala niya na kung 10 taon siyang mas bata, kaya niyang tumayo sa tabi ng kabataang ito sa dungeon at sa kabila nito, hindi na siya nang ulit at hinayaang umuwi si Jinwoo na sinabi niyang kailangang umuwi dahil mag-isa ang kanyang kapatid.
Sa pag-alis ni Jinwoo sinabi ni Gumi kay Jin-el na kanselahin ang kanyang schedule para sa araw na iyon, ayaw niyang maistorbo dahil nararamdaman niya ang parehong masamang pakiramdam noong natuklasan niyang kahit ang isang S-rank healer ay hindi na kayang balikan ang kanyang kabataan, sa isipang ito at inimbitahan niya ang kanyang kaibigan para uminom. Sa pag-uwi ay napansin ni Jinwoo na ang association ay kadalasang tumutok sa rank D at E dungeons. Kailangan niyang mag-level up ng mabilis upang mapapagaling ang kanyang ina at kinaumagahan ay nagising si Dongsu ng lupaypay sa isang kama ng ospital. Kahit pa nakita ang kakilakilabot na kondisyon ni Dongsu ay may isang lalaking dumating at nagtanong kung si Song ay talaga bang isang magical beast, walang pagdududa si Dongsu tungkol dito at ipinaliwanag niya ito ngunit binalaan siya ng lalaki na hinahabol ng command center si Song. Gayunpaman ay naniniwala ang lalaki na hindi nila mahuhuli ang isang taong kahit si Dongsu ay hindi nakayanan. Naalala niya ang paa ni Song sa kanyang dibdib at ang babala nitong layuan ang kanyang pamilya para sa kanyang sariling kapakanan, kung hindi na kahit kamatayan ay hindi makapagliligtas kay Dongsu mula kay Song. Dahil sa alaala nito doon ay naramdaman ni Dongsu ang kahihiyan ng pagkatalo na tila sumasakit pa rin sa kanyang katawan, kaya't nagpasya siyang habulin muli si Song ngunit sa pagkakataong ito ay may tamang kagamitan, ang tinutukoy na kagamitan ng lalaki ay isang artifact ay mga kagamitang napakataas ng antas na walang artisan ang kayang lumikha. Dahil sa dumaraming bilang ng mga hunters na maraming artifacts ang makikita sa online auctions at nag-research si Jinwoo ng isa para sa sarili niya, ngunit ang problema ay napakamahal ng mga ito para mabili at kailangan niya ng mas mahusay na kagamitan upang makabalik sa Demon Castle. Iniisip niyang ibenta ang Orb of Varus ngunit ang pagbebenta ng ganitong makapangyarihang item ay tiyak na magtatanong kung paano nakuha ng isang E-rank hunter ang ganoong bagay, samantala ay nakita ni Jinwoo ang isang grupo ng miners na naghahanap ng hunters para sa isang A-rank raid. Sa kabilang banda inaccess ni Gogani ang data ni Jinwoo mula 4 na taon na ang nakalilipas na kung saan ang kanyang litrato ay ibang-iba sa hitsura niya ngayon. Dahil dito ay tinanong ng presidente kung maaaring napeki ni Jinwoo ang kanyang ranggo at sagot ni Jin-el na may mga tala ng pagkasugat ni Jinwoo ng ilang beses kaya mahirap paniwalaang napeki niya ito. Sa katunayan ay sinasagot din niya ang gastusin sa gamutan ng kanyang inang nasa eternal sleep at sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Nagkomento si Gogani na bihira na ang ganitong dedikasyon sa mga kabataan ngayon. Napansin naman ni Gail ang tala na sumali si Jinwoo sa isang team ng miners para sa isang raid. Nagdeklara si Gogani na mahirap hulaan ang mga aksyon ng batang ito at pagdating ni Jinwoo sa trabaho ay tinanong siya ng boss kung ranky siya, at kinumpirma ito ni Jinwoo na tinanong din siya kung may karanasan na siya sa pagmimina, ngunit sumagot siya ng wala. Sa palagay ng boss ay isa siyang combat type hunter kaya't hindi na dapat alalahanin ang pisikal niyang anyo at sinabi ng boss na marami namang tulad ni Jinwoo kaya't mag-relax lang at magiging maayos ang lahat. Nang umalis ang lalaki ay nagmuni-muni si Jinwoo na ang mas mahirap na raid ay nangangailangan ng tamang specialty. Halimbawa ang attack team ang bahala sa mga magical monsters, ang mining team ang nag-e-extract ng mana crystals at ang collection team ang nag-aalis ng mga bangkay ng monsters. Kahit maraming tao ang sangkot ay iniisip ni Jinwoo na sulit pa rin ang kita kahit napakahirap at delikado ng mga dungeon na ganito kataas ang antas. Habang iniisip ito ay narinig niya ang isang mabangis na pagungal mula sa loob ng kuweba at nakita niya si Troy na nagcast ng isang napakalakas na fireball na nagpulbos sa malalaking monster sa harapan niya. Matapos ito ay inutusan niya ang mga tanks na gawin ang kanilang trabaho at ang shield hunters naman ay nagsara ng barrier sa harapan ng master. Ang isang fireball na tumama sa kanila ay nablock ng isang joint spell mula sa mga shield bearers at pagkatapos nito, nagpatuloy ang grupo sa mas malalim na bahagi ng dungeon at malapit doon ay narinig ni Jinwoo na umaalis na ang attack team, kaya naisip niyang wala nang natitira sa dungeon maliban sa boss. Nang magkasalubong sila ni Troy Jongan kahapon ay alam ni Jinwoo na malakas ang taong ito pero ang malinis na paglilinis niya ng isang A-rank dungeon nang hindi man lang pinapawisan ay sobra na, samantala habang dumadaan sa mga manero ay dumating ang pangalawang pinuno ng Hunter Guild, ang ika-9 na S-rank sa Korea na si Shaohan na kilala bilang The Ballerina. Agad niyang naramdaman ang kakaibang aura sa paligid ng mga manggagawa at iniisip pa nga na maaaring naroon si President Go. Sa wakas ay matapos gawin ng attack team ang kanilang parte at panahon na para sa mga manero at collectors na magsimula ng trabaho. Sa loob ng kuweba ay mas inaalala ni Jinwoo ang pakiramdam ng isang signal ng magical power na nagmumula sa pinakaloob ng kuweba.
Marahil mula sa boss ng A-rank dungeon na ito at mukhang mas malakas pa ito kaysa kina Vulcan at Metis sa Demon Castle. Alam ito ni Jinwoo kaya't nasasabik siyang bumaba roon ngayon din at subukan ang lakas ng naturang halimaw. Habang nagmamasid ay narinig ni Jinwoo ang isang grupo ng mga manero na iniinsulto ang isang E-rank na baguhan na sumali sa kanilang team. Napagtanto niya na ang mga mabababang ranggo ay palaging ganoon ang pagtrato at bukod pa rito nang may isang lalaki na bumangga kay Jinwoo at tila naghamon, mabilis itong umurong nang makita ang mga mata ng binata na puno ng mana. Habang nagmimina ay napansin ng ilang katrabaho na masyadong malakas si Jinwoo para sa isang mababang ranggo, gayunpaman ay itinuturing nilang isang biyaya ito para sa kanilang grupo ng mga manero. Makalipas ang ilang sandali ay oras na ng pananghalian at samantalang umaalis ang lahat, sinamantala ni Jinwoo ang pagkakataon upang magtungo sa silid ng boss. Alam niya na kung matatalo niya ang boss na magsasara ang portal na magiging sanhi ng malaking pagkalugi para sa guild, pero hindi ibig sabihin nito na hindi niya maaaring subukan ang lakas ng halimaw at sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Xiaohan na pinipisil ang isang tela laban sa kanyang ilong at tinanong kung ano ang ginagawa ni Jinwoo doon. Hindi niya alam kung paano tumugon at muling inulit ng babae ang tanong. Agad na pinalaos ni Jinwoo ang kanyang sandata at napagtanto niyang naging pabigla-bigla siya, kaya naman sumagot siya na naligaw lang siya at napadpad doon. Naunawaan ni Chai na miyembro siya ng pangkat ng pagmimina, kaya sinabi niyang nasa silid siya ng pinuno at hiniling na umatras siya. Napansin ng ating bida na ang babaeng ito ay talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon na hindi niya man lang siya namamalayan hanggang sa nagsimula siyang magsalita. Pagkatapos ay lumingon siya at ngumiti at nagsabing, pasensya na muling tiningnan ng babae ang kanyang kamay at nag-isip kung hindi ba ito may hawak na sandata kanina, ngunit inisip niyang baka nagkamali lang siya nang nakita at binaliwala ang bagay na iyon at habang dumadaan ang ating bida sa tabi niya, napansin ni Chai ang isang bagay at tinawag siya upang hintayin. Huminto si Jinwoo at bigla siyang inaamoy ni Chai na napansin niyang wala naman itong masamang amoy, kaya't tinanong niya kung talaga bang isa siyang mangangaso ngunit bago pa makasagot ang ating bida, tiningnan ni Chai ang kanyang ranggo sa dibdib at nalaman niyang siya ay may ranggong E. Dahil dito ay sinabi niyang huwag na lang itong pansinin at pinayuhan siyang mag-ingat sa pagbabalik, dahil napakalaki ng piitan na iyon at hindi lubos na naintindihan ni Jinwoo ang nangyari, kaya nagpatuloy na lang siya sa kanyang daan. Samantala nag-iisip pa rin ang babae kung bakit hindi ito nangangamoy tulad ng ibang may mababang ranggo, sa halip ay napansin niyang masyado pa nga itong mabango na marahil ay naglagay ito ng pabango. Di nagtagal ay nagkita muli ang ating bida at ang pangkat ng mga miner. Sinabi nila na narinig nilang nakilala na niya si Chai nang maligaw siya at hinangaan siya ng mga ito dahil napakaswerte niya at karaniwang nakikita lang nila ang dalaga mula sa malayo. Ayon sa kanila na nagpapatrol ang babae upang protektahan sila mula sa pinuno, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang oras ng pahinga. Dahil dito para sa pinuno isa siyang napakamaasahang tao at binabanggit na si Chin ay hindi komportable sa amoy ng ibang mga mangangaso, nakakagulat ito sa ating bida at pinaalala sa kanya noong sinabi ni Baruka na kakaiba siya, kaya alam ng ating bida na dito at siya lamang ang napapaboran ng sistema. Lumabas sila sa portal at sabay binayaran siya ng kanyang boss habang tinatanong kung nais niyang magtrabaho para sa kanya. Magalang na tinanggihan ito ni Jinwoo at dahil dito ay tinanong ng boss kung maaari pa ba siyang tumulong kahit isang araw, sapagkat bukas ay magkakaroon ng mga pagsalakay ng antas A at C na kung saan darating ang ikalawang pangkat ng pagsalakay. Isa ito sa mga kalakasan ng samahan ng mga mangangaso at kaya nilang salakayin ang mga portal ng Rango A gamit ang dalawang grupo. Dahil wala naman siyang gagawin bukas ay tinanggap ng ating bida ang kasunduan at sa gabi ay nakita natin si Chuckin na tumatawag sa isang tao at humihiling na imbestigahan ang sinasabing si Jinwoo. Sinabi ng lalaki na binanggit rin ito ni Ji Choi kahapon kaso sa kasamaang palad ay lahat ng impormasyon tungkol sa tao na iyon ay nakatago na, dahil ito ay ipinagawa mismo ng Association ng mga mangangaso. Naisip ng ating blonde na babae ang detalye na ito dahil maging ang kanyang boss na may pulang buhok ay interesado sa tao na iyon. Alam niya na may mas malaking bagay na nakatago sa likod nito na sapagkat bagaman marami na siyang nakilalang mangangaso, ito ang kauna-unahang pagkakataon na makatagpo siya ng isang tao na may kaaya-ayang amoy at kinabukasan, nakasalubong ng ating bida ang kanyang mga kasama na magalang na bumati ng magandang umaga at dahil kilala na nila kung gaano siya kasipag.
Malinaw na napasaya nito ang kanyang kaibigang si Yi at ang iba pa dahil inamin nila na matagal na nilang hindi naramdaman ang ganitong saya, pagkatapos ay nagsama-samang nag-almusal at samantala ay may ilan na nagbubulong tungkol sa kung gaano kahanga-hanga ang ating bida, dahil sa kanya nagkakaroon sila ng pagkakataon na magpahinga at makapunta sa dungeon pagkatapos ng tanghalian upang kumita ng dagdag na pera. Pagkatapos nito ay ginawa ng boss ang kanyang huling pagtatangka at inalok siyang bayaran ng 5 beses na mas mataas kaysa sa normal na sahod, ngunit syempre ay tinanggihan agad ni Jinwoo ang alok na iyon at sa puntong iyon, lumitaw ang leader ng ikalawang pangkat ng pagsalakay na si Kapitan Son. Tinanong niya kung maaari bang makahiram ang boss ng mga minor ng isang miyembro mula sa kanyang koponan, tumutol ang boss dahil ayaw niyang isakripisyo ang kahit isa sa kanyang mga kasapi at pagkatapos, mariing ipinahayag ng batang leader ng pagsalakay sa harap ng lahat na ang sinumang sasali bilang boluntaryo ay tatanggap ng dagdag na bayad para sa panganib. Dahil dito ay nagboluntaryo ang ating bida at sinikap ng kanyang mga kasama na paalalahanan siya na hindi ito makatuwiran at mapanganib, ngunit sa kabila nito at buong tapang na nakipagkamay si Jingo sa leader, kaya nakumpleto ang kasunduan. Kasunod nito ay kasama nila siyang nagtungo sa portal at dito ay binanggit niya na kahit na malaki ang portal, ang kapangyarihang mahiwaga sa loob nito ay hindi kasing lakas ng kahapon at mapapansin na kahit na wala ng ibang mangangaso ng Rango S, napansin niya na talagang handa silang lahat. Mayroon silang 6 na mangangaso ng Rango A at 3 mangangaso ng Rango B na sa ibang samahan ay maaari nang bumuo ng isang pangunahing koponan. Pumasok sila sa napakalaking portal at gayunpaman ay may hindi magandang pakiramdam ang ating bida, nakahawig nang naramdaman niya nang harapin niya ang pulang portal noon. Sa tabi niya ay may isang babaeng mangangaso na sinubukan na mapakalma siya at sinabing huwag siyang kakabahan dahil lahat ng mangangaso rito ay malalakas, dagdag pa niya kung mananatili siyang kasama nila ay hindi siya aatakehin ng mga mahiwagang halimaw. Nagpasalamat si Jingo sa kanyang mga salita na habang sa isip naman ng leader na si Kijun na alam niyang kapag natapos ang misyong ito na opisyal na siyang itatalaga bilang kapitan, gayunpaman ay batid niyang hindi siya kasing lakas ni na Choi Hoin at Chai at dahil sa huli, isa lang siyang mangangaso ng Rango A. Sa kabila nito ay pinalakas niya ang loob niya dahil naniniwala siyang kaya niya ito, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at agad na pinatigil ang lahat at agad silang naghanda para sa labanan, na ikinagulat ni Jinwoo dahil walang nagsabi sa kanila pero automatikong pumosisyon sila. Dito lumabas ang mga pulang lobo at ito ang namamahala sa depensa at ang unang humarap sa kanila, habang ang iba ay sinamantala ang pagkakataon upang umatake na mula sa mga ngaso ng mahika na naglulusaw sa kanila na parang wala lang, hanggang sa mga espada ng mandirigma at ng kanilang leader na mabilis na sumugod. Samantala ay napaisip ang babae sa tabi ni Jinwoo na hindi dapat naruroon ang mga Rango C na halimaw sa isang Rango A na piitan. Nang suriin niya ang isa sa mga halimaw ay napansin niyang may tali ito sa leeg at agad niya itong ipinaalam sa leader, sinasabing tila pinalaki at inalagaan ang mga halimaw na ito bilang mga aso ng pangangaso. Bagaman tila kakaiba ito at alam nilang may mas malalim pang dahilan sa likod nito, maya-maya ay biglang lumitaw sa harapan nila ang matatangkad na mga orc at isa sa kanila ang malakas na naghagis ng sibat patungo sa kanya kahit na nagawang pigilan ito ng leader ay nabasag naman ang kanyang kalasag. Tinangka niya na alamin ang atensyon ng mga halimaw ngunit tila hindi ito epektibo at hindi siya pinansin ng mga orc. Sa sitwasyong iyon ay isang mangangaso ng mahika ang gumamit ng kapangyarihan upang mahuli ang isang orc, habang isang babaeng may mahabang buhok at malalaking dibdib ang nagpaputok ng isang bola na apoy upang itulak palayo ang isa pang orc. Samantala isang babaeng mandirigma ang sumabak sa mano-manong laban-laban sa isang orc, ngunit sa isang iglap ay tinamaan siya ng isa pang orc at napalipad palayo at kahit na may mangangaso ng mahika na nagtawag ng 2 sundalo upang tumulong, nahihirapan pa rin sila. Sa gitna ng laban isang mangangaso ang naputulan ng braso at agad siyang tinulungan ng isa pa, habang ang manggagamot ay sinimulan ng ipanumbalik ang kanyang nawalang braso at lahat ng ito ay tahimik na pinagmamasdan ni Jinwoo. Nang makita niya ang sitwasyon ay ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paglalakad sa anino at sinimulang tulungan sila nang hindi nila nalalaman, ginamit niya ang kamay ng pinuno upang sakalin ang isang orc at ipinahina ang iba pa nang walang nakakakita. Dahil dito ay muling lumakas ang loob ng buong koponan na maging ang babaeng mandirigma ay naging mas determinado sa laban. Sa loob lamang ng ilang segundo ay tuluyan na nilang napuksa ang lahat ng matatangkad na orc. Ngayon na ayos na ang lahat ay lumabas na ang tank na isang himala na buhay pa sila,
Sinabi niya sa kanyang leader na nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam sa gitna ng labanan at kinumpirma rin niya ito kaya't naman, karamihan ay pinag-uusapan ang insidente dahil sa kanila tila walang saysay ito. Ngunit sa isipan ng dalagang may salamin ay alam niya kung sino ang nagligtas sa kanya, tinitingnan niya si Nasto dahil napansin niya na mula nang gamitin ito ang lahat ng kanyang kakayahan sa pag-i-strip, naging dahilan iyon ng kanilang kaligtasan. Gayunpaman ay pinili niyang huwag magsalita tungkol dito dahil tiyak na may mga dahilan din si Nasto. Sa gitna nito tinanong ni Pachin ang leader kung ipagpapatuloy ba nila ang laban at naiintindihan din ng blondeng may malalaking dibdib kung ano ang pakiramdam ng maging kapitan sa unang pagkakataon, ngunit ipinahayag niya na ayon sa kanyang palagay ay dapat muna silang umatras. Sumang-ayon din ang tank na nakasuot ng pulang baluti at sapagkat dahil sa lakas ng mga orc, kailangan nila ng hindi bababa sa 2 healer at 3 mage at dahil dito ay napaisip siya at maging si Jinwoo ay naunawaan ito na alam nilang bawat mangangaso ay nagnanais sakupin ang isang dungeon, kaya umaasa sila na magiging matalino ang leader sa pagpapasya. Ipinahayag niya sa lahat ang kanyang desisyon na magre-retiro muna sila sa ngayon at natuwa ang lahat at inamin pa ng tank na natakot siya na baka gusto ng leader na magpatuloy sila. Ngunit sinabi ng batang kapitan na hindi naman ganoon kaya't sabay-sabay silang bumalik sa portal. Pagdating nila sa portal ay natuklasan nilang may hadlang na mataas ang antas roon at agad na sinubukan itong alisin ng 3 mage, ngunit sabay-sabay nilang naramdaman ang napakalakas na mahiwagang kapangyarihan at inisip nilang baka ito ang pinuno ng dungeon. Nagmadali ang mga mage na tanggalin ang hadlang ngunit hindi nagtagal ay napagtanto nila na ito pala ay isang patibong. Tinamaan ang 3 ng masasamang mahika at naging lubhang mahinang kalagayan at lalong lumala ang sitwasyon ng lingunin siya ay napansin niyang napapalibutan sila ng 50 matayog na orc. Dahil dito ay karamihan ay naniwala na tiyak na silang mamamatay ngunit buong tapang, lumapit ang leader sa isa sa mga orc at sinubukan siyang takutin ng halimaw na iyon, ngunit laking gulat nila nang malaman na ito pala ang pinuno ng dungeon. Sa pamamagitan ng mataas na orc ay ipinakilala niya ang sarili sa lahat sa wikang tao at ang pangalan niya ay Kargan. Nais niyang makita ang mga tao at tinanong niya kung siyang aba ang humaharang sa daan at kinumpirma ito ng malaking orc na sapagkat hindi basta-basta, siya ang dakilang salamangkero ng marangal na tribang orc. Pagkatapos ay nagtanong siya ng pangalawang tanong na mayroon pa bang mas malakas kaysa sa kanya sa kuweba na ito. Natawa si Han at inutusan ang leader na pumili na lamang at maaari siyang mamatay sa kamay ng mga sundalo nito o kaya'y dumating upang harapin siya. Personal at malinaw na binibigyan sila ng ilang minuto para magdesisyon kaya tinawagan ito at ipinayo na samantalahin niya ang pagkakataon para makatakas at hanapin ang pangunahing pangkat ng pagsalakay. Sa katunayan ang misyon ng kanyang pangkat ay hindi para makalabas ng buhay kundi para isasara ang pintuan ng dungeon na ito. Kinumpirma ito ng mangangaso na si Pelham sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang huling habilin na nais niyang iparating sa kanyang pamilya, dahil alam niya na dapat nilang tapusin ang misyon na ito kahit ano pa man ang mangyari ngunit para naman sa kanya, iba ang sitwasyon kaya't hiniling niya na siguraduhin niyang makaalis ng buhay mula sa lugar na ito. Ang desperado na sitwasyong ito ay malinaw na nagpapaalala sa ating bida tungkol sa Double Dungeon. Bagaman alam niyang kakaiba ang mga taong ito at pinayuhan niya lamang siyang maghintay at huwag hayaang lumala ang sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi niya na sa sandaling makita nila ang boss at agad silang aatakihin anuman ang mangyari, dahil dito kung madidistract siya ay hindi niya magagawang panatilihin ang barrier at iyon ang magiging pagkakataon para makatakas si Jinwoo palabas ng portal. Nandoon si Chai at tinanong niya ang boss kung nasaan na si Jinwoo at sumagot ang boss na nasa loob na siya ng portal. Nakakapagtaka ito sa ating dalaga at samantala ang pangalawang pangkat ng pagsalakay ng samahan ng mga mangangaso, ay sa wakas pumasok sa kuta na malinaw namang may malaking hukbo para harapin. Ang mismong pinuno na isang tunay na halimaw ay nakatayo roon, tinitigan sila na parang sariwang pagkain at sinalubong sila ng isang nakakatakot na pagbati, maligayang pagdating mga tao, matagal ko na kayong hinihintay. Si Chai na isang hunter ay alam nang mula pa lang sa simula na isang malaking kabaliwan ang pagboluntaryo ng isang E-rank hunter sa isang A-rank na piitan, ngunit ngayon ay sigurado siyang may isang espesyal na sandata sa loob ng silid ng boss. Kahapon nang sinabi niyang papasok siya sa portal ay tinanong siya ng hepe kung gusto niya ng backup, pero sinabi niyang huwag nang mag-alala dahil ito ay pansariling misyon at sa kasamaang palad, napagtanto niyang nakalimutan niya ang kanyang espada. Agad siyang nagtanong kung may ekstrang sandata ang sinuman,
iniabot ng hepe sa kanya ang isang rock pickaxe subalit agad siyang nadismaya at umaasa siyang may espada o si Batman lang, pero sino ba naman ang umaasa ng sandata sa isang mining crew at sa huli, ibinalik niya ang pickaxe at nagdesisyong wala na lang dalang sandata. Bago siya pumasok ay muli siyang tinanong ng hepe kung sigurado ba siyang papasok siya nang walang kahit anong proteksyon, sa puntong iyon ay agad niyang pinagsisihan ang kanyang desisyon, samantala sa loob ng silid ng boss ay ramdam ang matinding takot. Ang buong koponan ay nanginginig at natatakot na kung makakalabas ang lahat ng superior orcs, malamang mabubura ang buong lungsod sa loob lamang ng 5 minuto at iisa lang ang solusyon at ito ay ang patayin ang boss. Pero kahit ang 4 na gwardya na nakapalibot dito ay mukhang kaya silang gawing bangungot habang buhay. Handang-handa na ang mga sundalo na hinihintay lang ang tamang sandali upang bigla ang salakayin ang shaman, ngunit biglang tinanggal ng Orc King ang kanyang maskara at diretsyong tinanong kung natatakot ba sila sa kanya at kailangan pa ba ng sagot, ang hitsura nila ay parang anumang sandali ay matutulala na lang sa takot. Sa kabila ng lahat ay nagawa ni Kian na tipunin ang kanyang lakas ng loob at nagtanong kung bakit pa nila dinala roon ang mga tao, gayong sapat na ang 60 orc na nakita nila kanina at tumawa lang ang Orc King at sinabing wala itong ibang dahilan kundi kasiyahan at isa-isa nilang durugan ang mga ulo ng mga tao bilang aliwan. Habang nagsasalita ay biglang napansin ng Orc King ang isang kakaibang presensya sa hanay ng mga tao. Samantala si Kian ay tuluyang nawalan ng katinoan dahil sa matinding takot at doon ay sinubukan niyang utusan ang kanyang grupo na umatake, ngunit walang sino man ang gumalaw. Sila'y tila naging mga estatwa dahil sa matinding takot dahil walang sumusunod at nagdesisyon ang kanilang pinuno na sumugod ng mag-isa, ngunit agad siyang pinatigil ng Orc King, sa isang iglap ay gumamit ito ng Magic Ice Spike at itinapon siya sa kabilang bahagi ng silid. Pagkatapos ay ginamit ang Gravity Magic upang ipagpag ang kanyang ulo sa lupa na para bang isang laruan at nang handa na siyang itapon sa kailaliman, isang tao ang biglang sumagip sa kanya at ito si Jinwoo at lumapit si Jinwoo sa Orc King, dala ang matibay na paninindigan na hindi dapat ginugulo ang piitang ito na pag-aari ng Hunter Guild. Ngunit dahil nasa bingit na ng kamatayan ang buong koponan ay iminungkahi niyang burahin na lang lahat ng halimaw sa loob ng silid. Isang orc ang tahimik na nagtangkang sumalakay sa kanya mula sa likuran kaso sa pagkakataong ito, siya naman ang napaglaro ang parang bola. Si Kian na hindi na alam ang gagawin ay tuluyang nagmamakaawa na iligtas sila ni Jinwoo. Napansin ng Orc King na malakas ang batang ito para sa isang hamak na tao subalit nais niyang malaman kung hanggang kailan siya tatagal laban sa buong hukbo. Habang nakaharap kay Jinwoo ay naramdaman niya ang kakaibang enerhiya nito na isang lakas na hindi pa niya nasasaksihan noon. Ngunit sa halip na matakot lalo pang lumakas ang kumpiyansa ng Orc King at sa isang iglap ay tinawag ni Jinwoo ang kanyang Shadow Army, na mas malakas kaysa dati at sa labas ng portal, dumating si Inspector Gael sakay ng kanyang mamahaling sasakyan. Naguguluhan ang mga miner lalo na nang dumating ang isang lalaking may makinis na atresado na buhok, gusto nitong malaman kung bakit ginugol ni Jinwoo ang 2 araw sa paggawa bilang isang miner at tinanong niya ang hepe kung nasaan si Jinwoo. Sa puntong iyon ang pangalawang beses na may nagtanong sa kanya tungkol dito, samantala ang lalaking may permanenteng takot sa mukha ang nagtangkang takutin si Jinwoo noon ay agad na kinabahan, pakiramdam niya ay parang lalabas na ang kanyang kaluluwa sa matinding tingin nito. Sa huli ay napilitan ang hepe na sabihin ang totoo na sumali si Jinwoo sa attack squad bilang isang volunteer tank, naiwang tulala si Inspector Gael na hindi makapaniwala sa narinig at napaisip siya kung may pinatay na tao si Jinwoo. Kaso ang sagot niya sa sarili ay malalaman na lang nila ito sa balita kinabukasan. Biglang lumitaw ang isang napakalakas na pagsabog ng enerhiya mula sa portal na halos patagin ang lahat ng nasa paligid. Hindi maipaliwanag ni Chai kung paano nagawa ng koponan ni Kun na talunin ang napakaraming superior orcs, ngunit kung ang enerhiyang iyon ay nagmumula sa boss ay tiyak na wala ni isa sa kanila ang makakalabas ng buhay. Sa loob ng silid ng boss lalo pang naging agresibo ang Orc King at nililibak si Jinwoo sa paniniwalang hindi nito kayang talunin ang kanyang napakalakas na hukbo, ngunit hindi natitinag si Jinwoo at inactivate ang kanyang Monarch's Domain, na agad na nagpalakas ng kanyang Shadow Soldiers ng 50%. Nakuha niya ang kasanayang ito matapos niyang marating ang ika-70 palapag sa Demon Castle at sa pagkakataong ito, mas matindi ang kanyang lakas at nagimbal ang mga mages sa paligid. Hindi nila kayang intindihin kung paano nagkaroon ng ganitong antas ng enerhiya ang isang tao.
Habang sila mismo ay hirap na makapagsaman ng kahit 2 sundalo at si Jinwoo ay naglabas ng isang hukbong may di matansya na lakas, sa wakas ay ibinigay ng Orc King ang hudyat at sumugod ang buong hukbo ng Bacon Brigade sa digmaan, ngunit masyadong malakas ang kanilang puwersa kaya hindi naging epektibo ang kanilang estratehiya. Sa halip ay ginamit niya ang buong lakas na tila isang Diyos ng kidlat at ginamit ang kanyang martilyo upang durugan ang mga kalaban hanggang sa wala nang matira. Samantala si Igris ay tila isang demonyo sa bilis at bangis, tinataga ang 30 orcs sa isang kisap mata. Ngunit kahit ganoon ay wala pa rin silang panama sa tunay na halimaw na si Jinwoo na tila naglalaro lang sa isang palaruan habang pinupulbos ang kanyang mga kalaban, habang pinapanood siya ng kanyang koponan ay napagtanto nilang ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay kapareho ng vice leader na si Chai. Lahat sila ay nagtataka kung paano niya nagawang itago ang kanyang lakas ng ganito katagal, maliban kina Igris, Iron at Tank, ang natitirang mga shadows ay may antas na katumbas lamang ng isang B-rank hunter. Dahil dito ay kinailangan ni Jinwoo na ubusin ang mas maraming orcs bago tuluyang maubos ang kanyang mga sundalo, biglang gumamit ang boss ng Dragonfire Anthem at nilipol halos lahat ng shadow soldiers ni Jinwoo. Tinawag niya silang mga walang kwentang papel ngunit mabilis siyang sinagot ni Jinwoo na hindi ito magiging problema, dahil habang may mana siya ay patuloy na magbabalik ang kanyang hukbo. Nagbitaw ang boss ng isang napakalaking bloke ng yelo na pilit tinatamaan si Jinwoo at bago pa siya makagalaw, nataman na siya ng isang buong magic combo at sunod-sunod na matitinding atake, habang nagngangalit ay sumigaw ang Orc King na sinasabing uubusin niya ang mga shadows ni Jinwoo hanggang sa tuluyang maubos ang kanyang mana. Samantala ang mas mahihinang miyembro ng hukbo ay nagkandara pa sa pagtakbo upang makalayo sa labanan, sa dami ng mahika na lumilipad sa paligid ay hindi makalapit si Jinwoo sa boss at sa labas, minomonitor ng Hunter Association ang antas ng portal at napagtanto nilang mas malakas ito kaysa sa inaasahan. Dahil dito ay agad silang nagpadala ng mga karagdagang puwersa upang tumulong at sa loob naman ng silid ng boss, patuloy na tumatawa ang Orc King at iniisip na nauubos na ang mana ni Jinwoo. Ngunit sa laban na ito ay hindi tulad ng kanyang class change quest at malaya siyang makainom ng mana potions anumang oras. Dito na nagsimulang maging mas matindi ang laban at sa isang iglap ay in-extract ni Jinwoo ang mga shadows mula sa lahat ng natalo na superior orcs, at nang matapos ay tumingin siya ng diretso sa mata ng Orc King na animoy tinutukoy ang kanyang susunod na target. Tuluyan nang nagalit ang boss na susubukan na sana niyang sabihin ang pangalan ni Jinwoo bilang isang Shadow Monarch. Ngunit bago pa niya ito matapos ay biglang nag-crash ang kanyang utak na tuluyang nawalan ng bisa ang kanyang isipan, para bang nagka-blue screen of death. Sa halip na magsalita ay agad niyang inutusan ang kanyang mga general na sumabak sa labanan at bitbitin ang mga ulo ng mga tao bilang gantimpala, samantala sa punong tanggapan ng Hunters Guild ay natanggap ni Choi ang ulat tungkol sa nangyayari, sigurado siyang sapat na ang grupo ni Kian upang hawakan ang ganitong uri ng portal. Subalit bilang paghahanda ay inutusan niya ang kanyang assistant na ipunan ang pinakamalalakas na hunter sa kanilang guild, kung kinakailangan ay handa silang humingi ng tulong mula sa iba pang mga grupo. Balik sa silid ng boss ay sumugod ang 4 na pinakamalalakas na orc warriors at ang unang lumapit ay agad na pinabagsak ni Iron, samantala si Igris ay abala sa isang matinding duelo laban sa isa pang malakas na mandirigma na sa sobrang tindi ng laban, napilitan siyang bitawan ang kanyang espada. Ngunit sa isang iglap ay lumipad pabalik ang espada patungo sa kamay ng kanyang tunay na may-ari, samantala gusto ring sumali ni Tank sa laban at sa isang hampas lang ay pinatalsik niya ang isang orc na tila tuluyang nabura sa mundo, nakangiting pinanood ito ni Jinwoo at kumpiyansang iniisip na mas malakas ang kanyang mga general kaysa sa mga tauhan ng Orc King. Handa na sanang sumabak sa laban ang attack squad ngunit biglang inactivate ng Orc King ang Hymn of Agony. Sa isang iglap ay nabulag at naparalisa at hindi na makagalaw ang buong koponan, nakangisi ang boss habang ipinapakita na ang mga pangalawang karakter ay walang lugar sa gitna ng entablado. Ngayon ay ipapakita na niya sa lahat kung ano ang mangyayari sa mga nagtatangkang hamanin ang dakilang karalan. Sa isang iglap ay pinalaya niya ang lahat ng kanyang mahika kay Jinwoo ngunit sa halip na saktan ito, agad lang itong nabasag. Nakangisi si Jinwoo at alam niyang immune siya sa ganoong klaseng mahihinang sumpa. Tinawag niya ang kanyang mga mages upang sirain ang nakakaabala niyang yelo at gamit ang Orb of Avarice ay lalo pa silang lumakas, isang fireball ang tumatagos sa depensa ng kalaban at sumabog sa mukha mismo ng Orc King na lalong nagpagalit dito.
Sa gitna ng kaguluhan ay dumating si Chai dala ang kanyang matibay na pickaxe. Hindi siya makapaniwala sa dami ng sundalong tinawag ni Jinwoo at mabilis siyang sumugod patungo sa attack squad at nagtataka kung ano na ang nangyayari, subalit kahit sila mismo hindi maipaliwanag ang sitwasyon. Samantala si Carl Alon ay wala nang balak magpatawa at pinagsama niya ang 300 mahika ng sabay-sabay, buong tapang na nangangakong dudurugin si Jinwoo na parang isang insekto at sa isang iglap, umatake siya na parang isang higanteng halimaw ngunit hindi man lang natinag si Jinwoo. Sa halip tila pinagtatawanan lang niya ito na para bang may masama na alaala siya tungkol sa mga higanteng kalaban, nagpakawala ng isang napakalaking fireball ang boss at sinundan pa ito ng 50 mas malalakas na pagsabog bilang dagdag na panigurado, nilipol nito ang parehong mga shadow soldiers at ang mga superior orcs. Nakangisi ang boss at iniisip kung nagsimula na bang magsisi si Jinwoo ngunit bago pa siya makapag-react nasa ibabaw na niya si Jinwoo, diretso nang itinutusok ang kanyang patalim sa mata nito at sa lubos na panghahamak, ipinapaalala sa kanya ni Jinwoo na habang lumalaki ang isang kalaban ay mas madali itong tamaan. Pagkatapos ay tinapos pa niya ito sa pagsasabing ang isang hamak na shaman ay walang laban sa isang tunay na assassin, ngunit si Jinwoo ay hindi basta-basta na assassin lamang at gamit ang bilis at leksi ay iniwasan niya ang bawat atake at kasabay nito, naglabas siya ng 2 patalim na tuluyang bumabasag sa depensa ng boss. Sa isang malakas na galaw ay ginamit ni Jinwoo ang sarili nitong lakas laban sa kanya na ginapos siya gamit ang castle chain at hinayla pababa sa lupa na parang isang sirang manika, samantala sa labas ng piitan ay dumating ang inspektor mula sa Hunter Association upang masaksihan ang labanan. Napagtanto niyang hindi na kailangan ng tulong dahil sa tapos na ang laban at pinanood ito ni Chai at punong-puno ng paghanga. Hindi makapaniwala sa lakas na ipinakita ni Jinwoo at hindi ito isang ordinaryong hunter, kundi isang tunay na mandirigmang nasa ibang antas at tinanong niya kung sino talaga ang taong ito, ngunit kahit si Gael ay walang sagot. Sa loob ng piitan ay nagsimula ng mabalisa ang Orc King at hindi siya makapaniwalang maaari siyang matalo sa anyong ito, sa desperasyon ay nagsimula siyang magwala pinagtatapon ang sarili niyang mga sundalo sa paligid. Ngunit sa huli ay pinabagsak siya ng kanyang sariling mga tauhan na isang dating general niya mismo ang nagbaon ng espada ng malalim sa kanyang dibdib, tinuldukan ang laban at sa ganoong paraan, opisyal nang nalinas ni Jinwoo ang buong piitan. Nakuha niya ang napakaraming XP at isang sandamakmak na loot kahit siya lang ang lumaban sa lahat. Alam ni Jinwoo na hindi maganda kung kukunin niya lahat ng loot para sa kanyang sarili ngunit may isang bagay na tiyak niyang hindi ibabahagi at ito ang pagkuha ng shadow ng boss. Lahat ng tao sa paligid ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang napakalaking halimaw na dati nagpapahirap sa lahat ay ngayon ay nakaluhod sa harapan ng isang binata, ng oras na upang pangalanan ito ay hindi man lang maalala ni Jinwoo ang pangalan ng kalaban, kaya't pinili na lang niyang tawagin itong Tusk. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakuha siya ng isang shadow soldier na may elite knight rank na isang antas na higit pa sa nararapat para sa isang A-rank dungeon boss. Bukod pa rito ang mga superior orcs na ito ay mas malakas kaysa sa karaniwan niyang mga sundalo. Dahil abala si Jinwoo sa pangangalap ng shadows na hindi niya agad napansin na naruroon na pala si Inspector Woo, nang matapos ang lahat ay biglang bumalik ang diwa ng mga tao sa paligid at sunod-sunod ang mga tanong na bumabaha sa kanya, ngunit bago pa ito lumala na mabilis na sumisingit ang hepe at idineklara na ang sitwasyon ni Hunter's son Jinwoo ay isang mahigpit na sikreto. Binigyan niya ng babala ang lahat na huwag magsalita tungkol sa kanilang nakita at inihanda na rin ang mga assistants upang ligtas na mailabas si Jinwoo nang walang gulo. Pinakiusapan ni Ginal ang lahat na manatiling kalmado at tiyakin na walang makapansin sa kanyang pag-alis. Bago siya tuluyang makalabas ay biglang nagsalita si Kian, hindi na siya nagtanong kung bakit itinatago ni Jinwoo ang kanyang tunay na lakas. Ang isang bagay lang na sigurado siya ay ang katotohanang sila'y nabuhay dahil sa kanya at sa labis na pasasalamat, diretsyong pinasalamatan niya si Jinwoo sa pagsasagip sa buong koponan at kasunod nito, ang lahat ng sundalo ay sabay-sabay na yumukod bilang tanda ng kanilang utang na loob. Biglang naalala ni Jinwoo na kailangan pa niyang isasauli ang journal ng isang healer. Samantala ay gustong makausap ni Chai si Jinwoo kaso bago pa siya makalapit ay sumisingit ang isang mage at tinanong siya kung bakit pa rin siya may dalang pickaxe. Sa sobrang kaba ay namula siya ng husto at nauutol habang sinusubukan na ipaliwanag ang sarili. Sa punong tanggapan ng Hunters Guild ay malalim na bumantong hininga si Chairman Choi matapos matanggap ang balita.
Sa huli ay naging maayos din ang lahat at una ay iniligtas ni Jinwoo ang White Tiger at ngayon, iniligtas niya rin sila. Ngunit kahit na naunawaan na niya ang mga pangyayari ay hindi pa rin niya matanggap kung gaano kalakas ang binatang ito, muli niyang tinanong ang kanyang assistant sino sa tingin nito ang mas malakas, kung siya ba o si Jinwoo at sa halip na sagutin ng direkta siya ay tumingin lang sa kanya ang assistant at diretsyong sinabi na wala siyang tsansang solohin ang isang A-rank dungeon ng ganoon kadali. Sa puntong iyon kahit si Choi mismo ay napilitang aminin na wala siyang laban at ngayon ay mayroon lamang silang isang misyon, gawin ang lahat ng paraan upang may recruit si Jinwoo at kalaunan sa isang cafe ay nakipagkita si Jinwoo kay Jino upang pag-usapan ang naging negosasyon nito sa kanyang ama. Para maging pinuno ng guild ay kailangan niyang kumbansihin si Jinwoo na sumali sa kanila, samantala sa rank evaluation building isang grupo ng mga mamamahayag ang sabik na naghihintay upang ma-interview si Lee, isang lalaking ipinagmamalaki ang pagiging isang A-rank hunter, ngunit wala siyang malay sa kung anong mangyayari sa kanya.